Sa iba pang balita, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. ang pinagandang Kamuning Busway Station na personal niyang binisita kasama ang kanyang pamilya. Kompleto man ito ng mga kagamitan. Report mula kay Madeline Villarmo Ratillo. Inakyat mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza at anak na si Vinnie ang controversial na Mount Kamuning Footbridge sa Quezon City. Aminadong Pangulo na mahirap talagang daanan ng footbridge. The old one is not very good at all. At saka hindi mo ma-realize pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan pagka may dumadaan. Matatanda ang mismong si PBBM ang nag-utos na gumawa ng bagong footbridge na hindi kasing tarik ng Mount Kamuning matapos niya makita ang tulay habang nag-iinspeksyon sa MRT Quezon Ave Station noong nakarang taon. Tinawag itong Mount Kamuning dahil sa tarik na may taas na 9 metro. Dahil may bago ng tulay na mas mababa na pwedeng gamitin ng mga tumatawid sa bahaging ito ng EDSA, ano na ang gagawin sa dating mataas na tulay? Wala na yung Mount Kamuning. Hindi na nga. Tatanggalin na namin yung Mount Kamuning para tuloy-tuloy na dito na lang gagamitin. Personal ring in-inspeksyon ng Pangulo ang mas pinagandang Kamuning Busway Station. Kumpara sa karaniwang busway, mas maganda ito dahil may mga upuan sa naghihintay na pasahero. May elevator at wheelchair lift din. Pagmamalaki ng Pangulo, mula sa schedule na 6 na buwan, inabot lang na 4 na buwan ang pagsasaayos dito. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin ng hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Sa pagtaya ng Department of Transportation, nasa 750,000 mananakay kada araw ang makikinabang rito. Umabot naman sa 87 milyong piso ang gastos rito na bahagi ng EDSA rehabilitation. Madeline Villarmo Ratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.